Ngayong buwan ng Mayo, ginugunita natin ang Cervical Cancer Awareness Month. Kaya naman, ngayon ay kasama natin si Dr. Bernadette Yap Abela upang magbigay kaalaman ukol sa cervical cancer. Good morning po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Doktora. Good morning! Salamat po sa imbitasyon. Magandang umaga po. Morning, Doktora. Doktora, this is Patrick po and May G. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ang cervical cancer at ano po ang mga karaniwang sanhi po nito? Okay. Good morning, Patrick. Good morning, Meiji, no? So, ang cervical cancer ay cancer ng kwelyo ng matres o ito yung bukana ng matres o bahay bata, no? Isa siyang cancer na eksklusibo sa babae. Siyempre, lahat ng may mga matres. Nakukuha ito sa isang klaseng virus. Ang tawag dito, human papilloma virus. And this virus, no, is sexually transmitted. No, that's why ang mga risk factors nito ay kapag maaga nakipagtalik ang babae, kapag maraming partner, no? Tapos pag maaga rin nagbuntis, tapos mahigit pag kunwari maraming partner ang babae or mahigit sa isa o dalawa, mas mataas po ang risk factor ng pagkakaroon ng cervical cancer. Dok, follow up ko na lang po no, dahil nabanggit niyo po yung HPV at meron po ngayon na vaccine, kumbaga HPV vaccines, Yes. no? Gaano po kalaking porsyento na masasabi natin na maaagapan natin o mape-prevent natin ang cervical cancer kapag tayo po ay nagpa-vaccine nito? Okay, so ang vaccination ng HPV o HPV vaccination, magpa-vaccine kayo sa mga doktor nyo, no? Kasi ang taas ng rate ng protection, nasa 80 to 90% ang protection rate kapag nagpa-vaccine kayo. Ang ideal na age nito, ang pagpapavaccine ay 9 to 14 years old na mga kababaihan, yung mga bata natin, mga anak natin, no? Pero kapag naman lagpas na tayo sa edad nito, magpa-vaccine pa din tayo. May tinatawag tayong catch-up period para po maiwasan ang cervical cancer. Dok, dumako naman po tayo sa sintomas po ng cervical cancer na dapat po bantayan. Ano-ano po ba ito, Dok? Okay, ang kadalasan, no, reklamo ng mga patient na nakikita kong may cervical cancer ay yung nagsa-spotting o nagbi-bleeding pagkatapos makipagtalik, no, o di kaya kapag nagkakaroon sila, nag-iiba yung pattern nila, lumalakas yung pagdugo nila. And then meron naman pong ibang merong complaint na hindi maayos na vaginal discharge, yung kakaiba sa normal at yung may amoy na discharge. Meron din po yung mga advanced, medyo po masakit yung tagiliran, masakit yung puson. Tapos po paminsan naman po masakit din pag nakikipag-sexual intercourse. Dok, sa anong edad po ba karaniwang naapektuhan ang kababaihan ng sakit na ito? Meron po bang particular na age group na mas mataas po na sa ganito nga po, sa pagkakaroon po nitong cervical cancer? Yes, Patrick, no? Ang dalawa ang curve natin, no? Isang 30 to 45 years old, tapos isang lagpas 55 years old kapag medyo mahina na yung immune system, dun lumalabas yung cervical cancer. Dok, pag ito po, no, nabanggit niyo po yung mga sintomas, yung pagdurugo, kahit even after menopause and all others, paano po ba natin madedetect na ito na po may cervical cancer na po? Paano po bang paraan yun, Dok? Yes. So, napakagandang question yan, Meiji, no? Dapat nagpapatingin kayo sa doktor at dapat po nagpapa-pap smear at HPV typing po kayo. Kapag naman po medyo malayo sa Manila o malayo po sa pag nasa probinsya po kayo, may tinatawag po tayong visual inspection with acetic acid. Ang importante po, magpatingin kayo sa doktor o magpunta po kayo sa mga barangay health center ninyo para po magawa ang pap smear, HPV DNA typing, or visual inspection with acetic acid. Kanina nga po, Dok, nabanggit na yung pagkakaroon nga po ng vaccine or ng bakuna para po makaiwas dito. Pero kapag po meron na po neto, ano po yung karaniwang treatment plan o proseso po ng gamutan na kailangan pagdaanan po ng isang pasyente? Okay, Patrick. So, ano yan? Depende sa anong stage namin makukuha ang patient. Kapag po pag ang cervical cancer ay early stage pa lang, pwede po namin yung operahan. No, pero kapag nagiging locally invasive na po yung bukol o cancer, pwede po yung chemoradiation. Meron naman po tayong tinatawag din ngayon na kasama po ng chemotherapy yung targeted
treatment, gaya po ng immunotherapy. Ang importante po talaga, magpunta kayo sa doktor agad-agad kapag meron kayong ibang nararamdaman o napapansin na hindi na normal para po mapaliwanag po ng doktor ninyo yan. Alright, bitim na bitin pa po tayo, no? Maraming salamat po, Doktora Bernadette, para sa inyong ibinahagi na kaalaman ukol sa cervical cancer ngayon na ginugunita natin ng Cervical Awareness Month. Thank you, Doc. Ingat po. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you. Ingat po.